Hi guys, good morning. Ayan, tapos ko lang ng work. Time check 9 AM. So yan, 9 AM. So ito na po yung pinaka the best na tour na pupuntahan ko. So, kasi nandito na po tayo, tulad ng sabi ko ng mga nakaraang ano ko, na gustong gusto ko talagang pumunta ng Jerusalem. So ito na po yan, this is it. So today is October 24. So ayun po, nakabili ako ng ticket. Ayan. Makita niyo yan. Mabasa niyo ba? Ayan, sa mga crew, $35 lang. So ito po, nagkakandak yung ang kaganda sa kumpanya namin, nagkakandak sila ng mga tour na ganito pagka nasa port kami, nag-organize sila. Tapos ayun, pagka gusto mo sumama at may time ka, makiusap ka sa mga manager mo, gagawin yung schedule na malawak, kasi po yung mga ganitong tour dapat isang araw. So ang ano po namin is maghapon. So halos lahat hindi kami nagtatrabaho. Ako mag-a-adjust ako ng oras, magpapanggabi na lang ako para at least makover ko pa rin yung oras na dapat kong ipasok sa loob ng isang araw. So ito na po talaga yung pinakahihintay ko guys, na makapag-tour, private tour sa Jerusalem religious site. So ito po yung Holy Land. So pupuntahan po natin yung mga Western Wall, Tomb ni Jesus, saan siya pinako, yung mga sikat na sikat po sa history natin. Saka yung mga mosque, ano pa ba? Nandun po lahat yun sa simbahan ni Church of Phil something. Hindi ko mabanggit. Ayun po. So I'm very excited. So magpe-prepare pa lang ako ngayon. Prepare ko na lahat. Tubig or something kasi medyo mainit po ngayon. Especially pagka ganitong panahon. Kahit pa sabihin ano na dito, October na, dapat palamig na rin, mainit pa rin. Lalo na sa Israel tayo. Kasi alam mo naman, Israel medyo sakop ata siya ng Middle East. Kaya pansinin mo guys, yung mga bundok dito, halos lahat naman sa Europe, yung bundok dito halos kalbo, parang walang nabubuhay na ng mga halaman. Hindi tulad sa atin sa Pinas na dalawa lang yung season natin, sila ata 4. Correct me if I'm wrong. So parang pagka nagtag-ulan, saka pa lang tutubo yung lilipat na naman ng klima. So kaya siguro hindi tumutubo yung maayos yung hindi tulad sa atin na talagang tumutubo siya ng maayos. Kaya blessed din talaga ang Pilipinas pagdating sa natural resources. Maganda po yung klima natin. Kung sa katamtaman, nandun tayo sa gitna, hindi tayo nasa sobra, hindi tayo nasa kulang. Nasa gitna po tayo. Kaya kung ikukumpara po natin yung weather natin sa Pilipinas, kumpara natin yung weather ng ating bansa sa ibang bansa, sa dami na napunta ako sa US, paikot-ikot kami, ngayon dito sa Europe, saka Asia, nakapunta na rin ako. Makikita mo talaga na napaka-blessed country talaga natin. Ang ganda ng natin, ang ganda ng klima natin, maluwag, saka mura ang bilihin. Dito po kasi mahal talaga. Pero maganda rin naman ang pasahod, kaya yung mga tao nakakasulod. Ayun guys, magpe-prepare na tayo. Kasi baka malate na ako, yung namin, yung meet up namin medyo alanganin na. So, prepare ako, magdadala ako ng konti pagkain kung ano yung madadala ko kasi nakakalutom doon. Maghapon po kami, magbabas kami galing dito. Parang abutin nata ng 1 oras. Galing ng Ashdod. Yung port po namin ngayon na Ashdod. So maladaanan natin, nasa kabila ata yung Tel Aviv, yung isa sa mga capital. Tapos diretso kami ng Jerusalem. So medyo malayo po yung BBI namin. Sana hindi kami matraffic sa main city. Ayun po, sana mag-enjoy kayo. So tatry kong i-cover yung mga street doon para kung siguro kung makapanood po kayo ng vlog ko na to, makita niyo kung saan kayo dapat dumaan kasi nakakalito po. Kasi sabi ng mga kasama ko, marami rin street. Para siyang para siyang Quiapo. Yung maraming souvenir daw. Pero okay yung lugar. Maayos. So, see you guys sa pa yung bibitaw. So, ikot po kayo sa Holy Land. See you.
Good morning guys. Kakababa lang namin ng bus. Galing kami ng Ashdod, Israel. Bali, tour namin today. Pupunta tayo sa tomb ni Jesus. Pinagpakuan niya. Kung saan ba yun? Dun sa church yun. Hindi ko lang Ayun, pumunta na tayo dito sa wall of ano yung mabilis malobot yun eh. Ano ba to? Hindi ko sure kung ito yung Western Wall, pero dito tayo papasok para makapasok tayo sa Old City. Kasama ko yung dalawa kong paisano, yung which is na yan, yung sa harap, sa tropa yan, saka yung nasa likod ko sa kanan. Saka yung isa bartender yan, si Frankie, taga Mauritius. Medyo mainit ngayon guys. Madala ko yung jacket ko, maya siguro baka ubarin ko na rin. Pero sa nakikita nyo guys, yung mga pader na yan, saka yung dinadaanan natin, sobrang solid niya. Makita mo na bakit ganun tumagal yung city na to, na preserve na ng maayos kasi yung ginamit na material sobrang ganda. Yung kasama namin yung tour guide namin, nandito na kami sa Bukanan, sa pinaka entrance. Ayan, nagsasalita siya. Actually may mga kasama kami dyan na gustong umihi, kaya pumunta kami sa CR sa may mall, kasi medyo malayo, kaya binilisan lang namin. Nakita nyo yung design ng mga bahay ng ultimo, yung mga commercial building. Baka naligaw na. Ano siya, sobrang hindi siya tinipid. Talagang pag gumawa sila ng bahay, napakaganda. Saka matibay. Ayan, yan po yung isa sa wall, pero hindi ko sure kung yung Western Wall. Ang alam ko sa kabila. Kaya papasok pa tayo sa main city. Can you imagine, di ba, nababasa natin sa Bible kung paano nila ginawa yung ganyan. Ano yan guys, manual yan, talagang pinaghirapan ng mga taga-Israel yan kung paano nila ginawa. Nawasak dati, tinayo nila ulit, nawasak, tinayo nila. Alam mo, every time na tinatayo nila, talagang dedicated sila sa ganyan klaseng devotion na gusto nila talaga itayo yung wall nila para maprotektahan sila sa mga kaaway dati. Nakapasok na tayo sa city. Makita nyo maraming mga grocery dyan. Grocery, souvenirs. Mura yun guys. Sobrang mura ng mga bilihin dito. Napakamura. Punta tayo sa first station. Kasama yung tour guide natin. Bali, na-assist niya kami kung ano yung mga dapat gawin. Sabi nga niya sa amin kanina na huwag daw namin yung mga gamit namin, mga cellphone na kung saan nakabalarda lang sa bag. So, alam mo na, hindi porkit sa LA laging tahimik at mababait lahat ng tao. Ano pa rin, nahahaluan talaga. Parang problema na natin sa ating bansa. Alam mo na. Puno lakad kami dito guys, so puno lakad na dapat talaga. So station per station, hindi kami pwede sumakay. Kasi sobrang init. Init na yan. Pero nung on the way pa lang kami dito, kasi maaga kami mag-isa barko, galing sa barko. Ano talaga? Malamig, kaya nagdala ko ng jacket.
Sarap. Oo. Gusto ko sanang bumili dyan. Sorry. Jerusalem pa. Wala kaming oras. Later I will go. I'm not sure dito sa station na to. Pero para siyang wishing well. Guys, would like some more? Anybody need some more? Would like some more? You want? You need more what? Would like some more, my friend? Yeah, I can read it. Ang dami dito mga souvenir. So, kung pumunta kayo dito para bumili ng mga maraming souvenir, napakadami. Murang-mura lang. Saka yung mga pagkain dito masarap. Especially yung... I think para siyang kung tawagin sa ating shawarma, pero hindi sa kanila, hindi shawarma sa kanila. Hindi ko lang alam, pero mamaya kakain tayo. Bago tayo pag-touch kasi ano pa lang dito. Around 10:30 yata na umaga. Ang dami pa mga leather. Pero I'm not sure kung itong leather. Group here, that's it. I think malapit na kami sa pinaka-church. I was planning also guys Hoy! Ano yan? One lane one way and 5 lanes the other way. All going through a 2 lane. Hindi ko lang ano yung pinaka pangalan sa there's something. No, there's a big size, but I can look at it. Sabi nga ng total namin dito araw-araw ganito. Saka may mga napasin doon. Pero meron dito mga pinili. Tapos nilipunta namin. May mga spot numbers and fraction. Sa baba lahat ng mga sounds ka sa mga on nasa loob. Ano to, press? City sa sabi. Local lang. Hirap na mag-picture dito. Ito yung pinakatong. Pero na-serve na rin. Pasok na tayo. Medyo madilim lang sa loob. At pala may mga spot dito guys na mag-picture sa kami. Pero what is this? This is the tombo pa sa special room sa Pinas. Tiglaman ng pumila. Medyo mahaba yung paper siya. Tayo natin makapasok na natin. Pero kung hindi ito, let's go! Kasi hindi pa naman napaliwanag. Pero sabi mo kasama ko. Ay, nagtaas na ng lakas. Ano siya eh, parang siyang alam mo yung mundo. Doon shirt lang na yung pinakataas. Doon yung stop na. Tapos kung baba na po. Kari? Sa baba.
Then, mas binabasa ko sa post. After mo sa post. Tapos lahat mo. Let's get it. Dapat makinig ko sa mga pagpasa. Sabi, 15 minutes. Huwag mong bikin ko mo, maniwala sa akin. Sabi ko. Yung iba nito. Ang mawala. Ano siya? Bato siya. Sige, stall na lang. Yeah, of course. Ata. Ito ata yung mismong ano, dyan na yung pinaka-tomb ni ano, Jesus. Ayan, yun mismo. Diyan po sa loob. Yan mismo. Siya. Mikey. Pumasok. Mata. Yeah, kita mo ubos yung oras namin. Sa episode namin. Parang 40 minutes yan. Para maikot yung buong kita. Medyo malaki siya. Please. Dito na alam ko ano yung station. Kasi hindi na sa ano na ipaliwanag talaga. Try na lang kami mga kasama ng sightseeing. Minute. Ang ganda na dito. Ang pag-bless. Bababa kami galing sa Tong Pesos. Bababa kami dito. I'm not sure kung ano yung place to. Hindi ko sure kasi wala kami idea, hindi namin kasama yung tour guide namin. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga dapat makita. Yan, may barricade nga lang, hindi kami pwedeng pumasok doon para makita ng close-up. Pasensya na kayo guys sa video. Hindi nag-blurred yung camera ko. Pag naset. Ito naman kami sa loob. Bumaba pa kami dyan.
paliwanag sa amin pero hindi ko lang daan kanina kasi sobrang pagod namin sa biyahe. Yan, pakita ko na lang sa inyo guys kung ano mga mayroon dyan. Actually wala talaga akong idea kung ano yung pinapakita sa amin. Sobrang pagod kami sa biyahe kasi nga simula galing sa Ashdod bumiyahe kami, sumakay na kami sa bus. We're like 1 hour biyahe, medyo malayo. Pagdating namin dyan medyo lutang na kami mga lahat ng kasama ko. Ay na-preserve na yung lugar, nagaganda ng pinaka glass. Nakakabilib ko paano nila ginawa ng lugar na to. Yan, bumalik na kami sa taas. Kasama ko, yan, dalawa kong kasama. Isang Pilipino sa kanila, taga Mauricio. Si Frankie. Taga-serve ng alak naman yan. Yan, mabalik na kami. Dito kami nanggaling kanina. May mga nagpe-pray din dito. Kasi hindi na mag-pray kung may kahit sila. Hindi maraming tao sa sikat. Isang station din dito. Kaso ibang ano kasi yan. Ibang grupo yan. Hindi na namin pinay na pumasok. Pero gusto namin sana puntahan mga kami. Bumalik tayo sa first station. Ito yung hagdan papunta dun sa pinapakuan ng Jesus Christ. Kasi kung naalala nyo, di ba, pinapakuan ng Jesus Christ Mountain, taas yan. So yung pinakatuktok nandun siya, tapos may bandang pababang konti, dun siya ginawa, which is yun dito sa first station natin. Ayan, dito na tayo sa Great Wall. Medyo kanap ko na kasi tapos yung babalik na po, ito po yung pinaka-western wall natin. Medyo mahigpit ng security dyan, kailangan mo tanggalin na para dumasok po sa screening machine. Anong tawag dito. Marami rin ako nakakita mga Pinoy. Ganda ng lugar. Kailangan namin magsuot ng puti. Lalay papatong namin sa ulo namin, tapos kailangan namin maghugas ng kamay bago kami pumasok kasi kailangan mo linisin daw yung sarili mo bago ka pumunta doon sa pinaka-area kung saan yung mga Diyos is nagdadasal. Ayan po ako, naka-jacket, nagdasal din po ako dyan. Pwede niyo pong isulat sa papel yung mga wish nyo, yung mga prayer request nyo. Yan yung katabi ko, ano yan, soldier yan, hawak na baril habang nagdadasal. Nakakapanindig balahibo habang nagdadasal ako ng guys, para alam mo yung feeling na niyayakap ka ng Lord. Sobrang ganun. Iba yung presence niya. Na po, nung lumabas po kami sa Western Wall, ito yung nakikita nyo ngayon, ayan yung pinaka wall pagitan sa mga Muslim and Christian. So lahat ng nasa gilid niyan, mga Muslim na yan. Kada basta kami on the way na kami sa bus, pabalik na kami. Yan. Hati po yan. Yan yung pinaka pagitan ng Western Wall sa ano. Yan yung pinaka mosque ng mga Muslim. Na maganda po sa lugar na yun. Maganda yan. Pinapakita ko na yan. Maganda po yan. Dito pa rin yung pinaka-SM part ng wall natin. Yan po. Yan yung isang trade center. So sumakay na po kami sa bus. So wali ikot po yung sa pabalik. Ang time na pabalik kami, sobrang traffic talaga. Halos 2 hours kaming naipit sa traffic. Yung mga building nila talaga under construction. Ang pansin ko lang dito sa SL guys, talagang sa Jerusalem, sa main city,
halos lahat sa paligid na nakikita ko, halos karamihan under construction. Talagang makita mo talaga na yung bansa nila nagpo-progress talaga yan. Ang daming ginagawa. So nakakita nyo rin yung mga ganyang design. Ultimo yung bahay, mga churches. Hindi sila mahilig sa pintura as in blank. Simple lang, blocks and blocks lang. Pero ang kapal lang guys, parang siguro mga, I'm not sure, siguro 2 bangkal, 3. Ganong katibay yung mga bahay nila. Ultimo yung mga highway, mga pader, yung mga wall. Ganun lang lahat ang style. Nakakatuwa. Nakakabilib kung paano na talagang inanuhan nila ng pondo para maging matibay yung mga project nila dito. Kaya mapapansin mo rin kung bakit maunlad ang Israel. Kasi medyo traffic dito sa pinaka main city. Yan, traffic. Papakita ko sa inyo guys yung mga street by street yan. Sabi nga nila mahal daw ang cost of living dito. Ano naman ako kasi nga yung ibang mga bilihin dito talagang mahal. Pero kung dito ka magtatrabaho, maganda rin yung sahod. Kaya marami sa mga kababayan natin talaga na pinili rin dito na manirahan sa Israel. Kasi nga maganda ang sahod. Parang ano lang, parang sa Pinas din lang. Maliit yung sahod pero hindi naman ganun kamahal yung cost of living. Same din sa other country. Especially dito sa Israel. Yan yung mga old churches branch dito, old buildings. Actually marami mapupuntahan dito. Isa sa mga nadaanan ko dito yung yung isa sa Tomb of King David. Hindi ko, I'm not sure kung napakita ko sa video. Pero hindi yata. Yan po talaga yung pinaka main street ng Jerusalem. Simple lang guys. Normal na tao lang sila. Ang sa atin din lang, marami nagkakaroon ng business. They're trying to survive, mga ganun. Ito yung guys yung pinaka-buong tour namin. Bali umabot siya ng kailangan mo talaga siya kung gusto mong maikot yung buong Jerusalem na kailangan mo ng at least 1 day para maikot mo siya lahat. Kasi consider mo rin yung traffic. Nakakapagod. Hindi mo alam kung kailangan makakabalik kasi especially pag pabalik tulad kanina. Pabalik na kami. Naipit pa kami sa traffic almost 2 hours. Saka lang umusad yung yung bus na sinasakyan namin kasi dikit-dikit talaga sa dami ng tourist, mga buses din na nandun so talagang sobrang crowded. Pero pagka nakalabas naman kami ng city, maluwag na tulad nito. Nakalabas lang namin yan. Ito po yung tour namin na para sa crew kayo sumali ako. So yun, tulad nga sinabi ko, this is once in a lifetime experience. Hindi ko kaya ma-miss. It's only for $35. Sulit. Kahit nakakapagod, ayos lang. Ang mahalaga yung mag-enjoy at nakita mo yung dating nababasa mo lang sa Bible and ngayon nakita mo na ng personal. Kaya answered prayers talaga. Guys, medyo boring lang talaga yung paano ko nagawa sa inyo kasi hindi talaga ako nag-research. Sinabi ko lang sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko lang. Kaya ganyan po yung pinaka nila. Marami rin silang puno guys. Even though na para silang
sakop sila ng Middle East, mainit. Pero talagang na manage sila na magtayo ng maraming ng maraming halaman. Especially mga dates. Ang dami nila dito kahit sa lasangan marami. I'm not sure kung ilang season yung weather nila, kung 4 season ba o ano. Yan. Although may mga car nila dito, mahilig sila sa mga old model, hindi sila yung talaga nagpapagandahan. Pero marami ako nakakita ng mga naka BMW, Ferrari, pero mostly yung mga alam mo sa Pinas yung hindi siya ganun kagaganda, pero sila talagang yun lang ang ginagamit nila, napasin yung mga tao. Yan yung makita nyo mga mostly mga apartment yan. Dami rin nakapark sa gilid. Kung nasa Pinas yan, lahat yan matuto. Hindi sila mahigpit dito sa traffic. Kasi kahit saan lang pwede mo siyang i-park. Yan. Pero guys, ang ganda nitong bahay na to. Para siyang design siya na parang stairs. Ayun, papasin nyo guys, pag gabi na, umalis kami sa barko around 9:30, tapos dumating kami dun sa main city around 10:30 or almost 11. Tapos lakad na kami ng konti, nag-lunch, kumain kami. Yung pinagmamalaki nila na gyros ata yun, I think is gyros. Ang sarap, para siyang shawarma na may mga vegetable tapos lalagyan ng mga sauce. Kung sa atin ngayon, parang sa atin shawarma siya, pero iba yung feeling ng niya, yung pinaka-texture niya pag ginaya mo, sobrang sarap. Tapos ang laki, medyo expensive na lang, $15, pero sulit naman. Tapos isang water. Pero kung magtutour naman kayo, mas maganda magbaka kayo ng maraming tubig kasi medyo mainit, tapos puro lakad. Yung guys, sana nag-enjoy kayo.